Ang pag-aasawa ay gaya ng isang pares ng sapatos. Kung pipili ka ng pares na masyadong malaki, buong buhay mo itong hihilahin. Kung pipili ka naman ng masyadong masikip, bawat hakbang ay magdudulot ng sakit at higit pa, hindi mo basta-basta ito matatanggal at mapapalitan tuwing nasasaktan ka. Kaya kaibigan, kung wala ka pang asawa, bago ka magpasya na lumakad sa landas ng buhay kasama ang isang tao, pakinggan mo muna ang 3 aral na ito. Una, itsura. Huwag kang maakit lamang sa kagandahan o sa taong mukhang mayaman. Ang kagandahan ay kumukupas. Ang mahalaga ay kung ang taong ito ay kaayon ng iyong kaluluwa. Hindi lahat ng magagandang sapatos ay akma sa iyong mga paa. Hanapin mo ang taong makakalakad ng kasama mo. Ikalawa, tamang lugar. May mga bagay na maganda sa paningin, ngunit hindi tugma sa iyong mga pagpapahalaga. Kung ikaw ay may pananalig at may landas na tinatahak, doon mo makikilala ang taong tunay na nakalaan para sa iyo. Huwag kang maghanap sa maling lugar. Ikatlo, karunungan. Ang pag-aasawa ay hindi bagay na susubukan lamang. Humingi ng payo at makipag-usap sa mga taong nakalakad na sa landas na ito. Pinakamahalaga, makipag-usap sa lumikha. Oo, kausapin mo ang Diyos. Siya lamang ang nakakaalam kung sino ang tunay na nararapat para sa iyo. Sabi ng Diyos, hindi ka dapat magkaroon ng anumang personal o hindi makatotohanang pantasya tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa sino ang iyong kabiyak o kung anong klase ng tao ang iyong kabiyak. Dapat mayroon kang saloobin ng pagpapasakop sa Diyos. Dapat kang magpasakop sa mga pagsasaayos at ordinasyon ng Diyos. At magtiwala na ang Diyos ay maghahanda ng isang taong pinakanaaangkop para sa iyo. Tandaan, ang kasal ay tumatagal lamang ng isang araw. Ngunit ang pag-aasawa ay panghabang buhay. Sa huli, ang mahalaga ay hindi kung gaano kakinang ang sapatos, kundi kung paano mo nilalakaran ang landas ng buhay habang suot ito. Naway pagpalain ng Diyos ang iyong mga hakbang at tulungan kang makagawa ng tamang mga pagpili. Kung may mga paghihirap ka, makipag-ugnayan sa akin at hihingi tayo ng tulong sa mga salita ng Diyos.